Hindi umano inaasahan ni RJ Barrientos ang Best Player of the Conference Award. Nakatutok umano siya sa kampyonato ng Barangay Ginebra. Tinukoy naman ni Coach Tim ang pangunahing problema ng grupo sa pagharap nila sa TNT sa Game 4 at si Calvin Optana, aminadong mahirap pigilan ng Barangay Ginebra kapag umarangkada. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Isa ang malinaw, si RJ Barrientos ang natitirang matibay sa mga kandidato bilang Best Player of the Conference na nakatakdang i-award ngayong gabi. Tanong, ano nga ba ang inaasahan ni RJ Barrientos sa nasabing parangal? Narito ang kanyang kasagutan. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Hindi ko naman tinitingnan yun, darating naman sa akin yun kung yun yung pabor sa akin, kung yun ang deserve ko, di ba? Tinitignan ko na lang yung championship, yun ang pinaka-importante sa amin as a team. Bonus na lang lahat sa amin. Malayo pa, hindi pa yun ang pinaka-goal ko eh. Kung makuha namin tong championship, kung ano yung parating, yun na yun. Alam niyo, humble lang to si RJ eh, pero mahirap naman kontrahin yung kanyang kaso para sa BPC, di ba? Sa buong komperensya kasi, naging isa siya sa pinaka-importanting local player ng Barangay Ginebra. Lalo siyang umingay sa playoffs na magtala ng back-to-back na 30 at 31 points laban sa Rain or Shine dito sa semifinals, di ba? Pagdating naman sa finals, siya rin ang tumira ng dalawang napakalaking 4-point shots sa Game 1 laban sa TNT na tumulong para makuha ng Barangay Ginebra yung panalo. Ang maganda kay RJ Barrientos mga ka-playoffs, hindi siya nagpapadala sa mga usapan tungkol sa mga individual na parangal. Sa edad na 26, mas nakatuon siya sa mas malaking layunin ng koponan mga playoffs. Siguro ito yung dahilan kung bakit mabilis siyang nakakakuha ng tiwala mula kay Coach Tim Cone at sa kanyang mga veteranong kakampi gaya ni Justin Scotty Thompson. Sa totoo lang mga ka-playoffs, kung titingnan natin yung kanyang mga numbers, ang kanyang impact sa playoffs at ang pag-abot ng Ginebra sa finals, malakas talaga ang tsansa ni RJ sa BPC. Pero base sa kanyang pahayag, mukhang mas matutuwa pa siya kung ang susunod na trophy ang mahawakan niya is hindi lang Best Player of the Conference, kung hindi yung championship trophy. Base naman sa nakita ni Coach Tim Cone, problema ng Barangay Ginebra kung paano pipigilan si RR Pugay at Calvin Optana ng TNT tropang 5G sa pananalasa. Dagdag pa niya, mahirap kumuha ng dalawang player na pipigil sa dalawang TNT players. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Parang wala kang panalo dyan eh. Mamimili ka na lang kung sino kila Pugoy o Optana ang puputok sa team na yan. Mahirap magkaroon ng dalawang dedikado at talagang mahusay sa depensang player na kayang sumabay or bantayan sina Pugoy at Optana. Sinusubukan ni Scotty pero medyo dehado siya sa laki kasi nga natural na point guard siya eh. Pero ginagawa naman niya ang lahat para makadepensa. So malaking respeto ni Coach Tim sa firepower ng TNT. Yun lang yun mga playoffs. Partikular dito kila RR Pugoy at Calvin Optana. Sa tatlong laro ng finals, malinaw na nakita niya ang problema ng Ginebra. Kapag napigilan nila si Optana, si Pugoy naman yung umaarangkada doon. Kapag si Pugoy naman yung nahirapan, si Optana nagiging pangunahing sandata ng TNT, di ba? Kaya tama sinabi ni Coach Tim na parang pick your poison ang sitwasyon nila dyan. Kay Scotty Thompson naman, kahit mas maliit kumpara sa mga wing player ng TNT, hindi naman matatawaran yung effort niya dito sa depensa base kay Coach Tim. Pero aminado siya na mahirap umasa sa iisang tao lang para bantayan ang mga scorer ng TNT. Kailangan ng Ginebra ng collective effort mula sa iba pang perimeter defenders para mabawasan ang epekto ni Pugoy at Optana sa loob. Para sa Game 4 mga playoffs, isa sa pinakamalalaking susubaybayan is kung sino sa dalawa ang puputok para sa TNT. Base sa naging trend ng serye, si Optana ang mas inaasahang bumawi matapos ang tahimik niyang Game 3, di ba? Pero kapag masyadong nag-focus ang depensa ng Barangay Ginebra sa kanya, pwede si Pugoy naman yung umatake dyan. Yan mismo yung problemang tinutukoy ni Coach Tim. Hindi mo kaya silang bantayan ng perpekto sa loob ng 48 minutes. Sa kabilang banda mga playoffs, kung maulit ang depensang ipinakita ni Stephen Holt sa Game 3 at magpatuloy ang mahusay na laro nila Justin, RJ Barrientos at Scotty, may magandang tsansa ang Barangay Ginebra na makuha yung 3-1 na bentahe dyan. Pero kung sabay na mag-inat sila Pugoy at Optana habang nagbibigay ng solid na suporta si Chris McCalla, maaaring mabawi ng TNT ang momentum at syempre may tabla yung serye. Samantala, inamin naman ni Calvin Optana na mahirap pigilan ng grupo ng Barangay Ginebra kapag nananalasa. Kaya ayon sa kanya, sisilipin nila kung paano nila magagawang pigilan ng grupo ni Coach Tim para maitabla ang serye. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Calvin sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Mahirap silang pigilan pag nakakashoot talaga sa una and may mga lapses din kami eh. So back to the drawing board kung ano yung mga adjustments na gagawin namin for the next game. So sa pahayag na to ni Calvin Optana mga playoffs, alam ng TNT kung saan sila nagkulang sa Game 3.
Aminado silang nahirapan silang habulin ng Ginebra nang makuha agad nila yung momentum sa simula pa lamang ng laro. Kapag maagang nag-init sila Justin, Stephen Holt at RJ Barrientos, napakahirap ng kontrolin yung takbo ng laban. Sa tingin ko dito mga playoffs, isa to sa mga pangunahing pag-aaralan ni Coach Shot Reyes bago ang Game 4 Hindi pwedeng ulitin ng TNT ang mabagal na simula nila sa nakaraang bakbakan, di ba? Kailangan nilang maging mas agresibo sa depensa sa simula pa lamang ng quarter at wag kaya magkaroon ng kumpiyansa agad ng mga pangunahing scorer ng Barangay Ginebra. Posible rin magkaroon ng adjustment sa kanilang defensive match at mga ka-playoffs. Nakita sa Game 3 kung gaano kalaki naging effect ni Holt habang nahirapan naman si Calvin na makuha yung kanyang rhythm. So malamang na isa to sa mga tututukan ng TNT para maibalik ang balanse ng kanilang opensa at depensa. Ngayon, nalamang na ang Ginebra sa serye, 2-1 na sila. Napakahalaga ng Game 4 para sa TNT. Kapag nakatabla sila sa 2-2, parang bagong best of 3 na lang yung serye, di ba? Pero kapag nakalusot ang Barangay Ginebra at nakuha ang 3-1 na bentahe, magiging napakatarik na ng aakyatan ng tropang 5G. Kaya asahan na mas desperado, mas agresibo, at mas handang TNT ang papasok sa susunod na laban. At ito na nga yung Game 4. So guys, maraming salamat.